magbabago yan eh. I'm just saying na, yun nga, tao naman din pa rin kami. Tao pa rin tayo. That's the price of being a celebrity. That's the price of being, and you asked me kanina, mas matimbang pa rin yung positive para sa akin. Eto, diretsahan tanong, kasi nangihinahin yung mga fans ninyo ni Julia. Bakit naman Dahil balitado na hiwalay na kayong dalawa. True or false? Dahil umupo ko doon. Doon naman nag-start. Sabi, nagre-regroup lang kami. Galing ako sa meeting. Wala. Walang katotohanan. Sir Jules, ganito lang. Dalawa lang yun sa showbiz. It's either kasal na kayo or hiwalay na kayo. Diba? And like I said kanina, what I can keep private, I keep private. Diba? Kung ano yung kaya ko i-share ko, hindi naman ako madamot. But, dalawa lang yun. It's either hiwalay kami, or kasal na kami, or may pinagdadaan kami. Hindi ba pwedeng normal din ang relationship? Diba? And aaminin ko, there's always ups and downs. Wala namang perfectong relationship, diba? Yes. Wala namang perfectong marriage, Pwede nyo ba, just let us live our lives? Siyempre, hindi naman gano'n. But, good lang. So, hindi kayo hiwalay? Hindi kami hiwalay. Kayo pa rin? Kami pa rin. Alam mo, itong time na to, this has been one of my busiest ever din eh. Siya din. She's taping a show. Kasi mga fans nyo, binibilang yung Binibilang yung post eh. Bakit wala nang post si Ba't tinanggal na ni Julia yung mga post kay Gerald? Hindi, wala. Kaya siya po mismo tanongin. Gano'ng kadalas kayo mag-usap ngayon? Araw-araw. Siyempre, araw-araw. Yun ang problema. Nasa Dubai eh. Ay, gano'n. Nasa Dubai eh. Gusto mo FaceTime. Nasa Dubai. May mga commitments and work siya doon. Yeah, gano'n talaga. That's good. That's good to hear. O yan natapos na natin yung issue na yan. Sila pa rin hanggang ngayon. So, thank you sa concern. Kasi may mga legit concern talaga. So, thank you sa mga... Ang basis kasi nila ngayon, tinitingnan nila, Gerald, IG. Pina-follow mo pa siya, o pina-follow ka pa niya. Pero hindi ba nakakalungkot? Well, yeah. May nangyari ba? Wala, pina-follow ka pa rin niya. Pero ibig sabihin, the fact na, although may katotohanan naman doon, di ba pa mga celebrities nag-unfollowan sa isa't isa. Naging basehan na yan. Pero hindi ba nakakalungkot yun na parang wow, doon yung basehan sa social media? Wala eh. Ganun eh. Again, ang sagot ko dyan is, celebrity kayo, di ba? Nasa scrutiny kayo ng mga tao talaga. Bawat galaw ninyo. Mismo. So you have to take the good with the bad with the good. So, anong next step dyan? Malapit na ba ang See? Sabi ko sa inyo, dalawa lang yan eh. Dalawa lang yan. Kasi tayo, kasal na kami. Okay ka na eh. Di ba? Okay ka na sa business. Di ba? Di pa naman okay sa business. Non-stop naman. But yes, I get it. Pretty good when it comes to business and nagawa mo na yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. And of course, syempre hindi naman tayo mga bata. So, meron na bang parang plano pa rin naman. May plano na ba for a wedding? Sasabihin ko talaga dito? Okay, yun nga. Meron ba? Syempre naman, lahat naman ang ginagawa ko, especially sa business side, lahat naman ginagawa ko is leading up to that talaga. I mean, that she gives me more motivation to be better, to be a better person, a better partner. Kami naman, may dumadaan din kami sa ganun. So as a man, as a partner, babawi ka na rin sa kanya, di ba? I'm sure kayo din, di ba? Date night, ganun. With the schedule now, ginagawa ko, business, wala naman ako rest day eh. Kahit wala naman ako taping, the next day naman is for the business day naman. And then, as we speak, promo day. So minsan, hindi natin namamalayan, baka nasa backseat yung partner mo. So after all of this, kailangan mo na bumawi, di ba? Ganun lang balancing of everything. Basta wala pang date, okay lang. Sabihin ko na? Bulong mo sa akin. Kailangan ko muna siya tanungin. Siyempre! Din yung isa rin sa isa rin sa, for example, tinanong niyo or tinanong ko sa ibang interview, kailangan ko muna siya tanungin. Diba? Before pwede ko i-announce or... Yes, di pwede i-announce sa Diba? Hindi naman pwede ko sabihin yan. Social media yan. At saka, diba, part naman kayo ng journey namin. So malalaman naman yan. Nakita niyo na ba itong lugar nito? Nakita niyo nga. Pero hindi pa rin nakita recently. May konting development. Sabi ko sa'yo, nagpatambak na ako dito. Pero hindi pa na. Nag-send ako ng picture mo kanina. Okay. Ano sabi? Sabi niya, good luck. Gusto mo makita? Sabi niya, good luck. I'll be a good boy. Of course. Ayun. So grabe no? Ang ganda ng mga nangyayari sa buhay mo. Ang dami mo mga success when it comes to your personal life, your business, your career. Are you busy now with a project in ABS-CBN? Yes. Ano project mo to? Sins of the Father. What is that? Anong concept nito?
It's about dapat ba pinagbabayaran ng kasalanan ng tatay ng anak niya. So yung tatay ko, si John Arcilla, ang gumanap. We only had one scene or two scenes together. Kasi medyo, not flashback, pero super importante yung ginawa niya. Siya yung tatay ko doon, and isa siyang, or nadawit siya, or isa siya sa part ng scamming. Namatay. Worth $500 billion yata yung na-scam niya. Ngayon sa anak niya hinahabol yung ng mga biktima. So yun yung parang medyo premise ng kwento. Medyo heavy, ah? Heavy talaga. And maraming elements involved. Scamming, family drama, love, yun. So maraming, at isa tong show na to, pinakamaraming kong aral din na pulot as a businessman, as a future family man, as a partner, as a person in general. Ito yung isa sa pinakamaraming values at lessons na napulot ko. Kaya that's why non-stop ako, non-stop promoting this because I really believe in this project na alam ko marami nakaka-resonate. People na maraming na-scam na yun. Oo, uso yan ngayon. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat talaga. Ano nga sinabi mo, Bebe? Wag basta maniwala at wag basta magtiwala. If it's too